Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay mayroong isang vlog na umabot na po ang views sa 1,126,000 views na po. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon, ang iba-vlog ko ngayon, ay kung paanong hindi po kayo maloloko kapag po bumili kayo ng mga segunda manong kotse. Yung hindi kayo bibili ng mamahaling sakit ng ulo. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa mga patuloy po na nagtitiwala at nanonood po ng aking mga vlogs. Yung pong vlog ko po na yon ay may kinalaman po sa mga gustong bumili ng mga segunda manong sasakyan. At ang title nga po nun ay kung paano ka makaka-jackpot ng segunda manong sasakyan. At ano ang mga dapat tandaan o mga dapat nyong gawin kapag bibili po ng mga second hand na sasakyan. Ito pong mga nakaraang vlog ko ay halos may kinalaman doon sa vlog ko po na yon tungkol po sa mga gustong bumili ng mga segunda manong sasakyan. Tulad po ng mga binanggit ko po sa inyo, kung kayo po ay bibili ng hybrid na electric vehicles or yung mga electric vehicles at yung iba pa pong mga vlog ko na ipinapakita ko po sa inyo yung mga nabibiling mga depektibong sasakyan na kabibili-bili pa lang po nila sa mga nagba-buy and sell. Mga kapatid, yung mga nabanggit ko po dun sa mga vlog ko po na yan ay kakaunti pa lamang po yan. Dahil sa bawat araw po na lumilipas, marami pong mga problema ng mga sasakyan ang naglalabasan ngayon na hindi po na-experience nung araw. Kasi nga po, karamihan po ng mga sasakyan ngayon, tulad nga po nitong nasa likod ko, ay mga matataas na po ang technology. Ito pong vlog na ipapakita ko po sa inyo, ay naglalaman po ito ng ilang mga bagay pa. Kung ano yung mga nasisira sa isang sasakyan at kung ikaw ay bibili, ay malaman mo na ganun pala yung pwedeng mangyari at ikaw ay gagastos ng malaki. Tulad na lamang po nitong Grandia Tourer po na ito. Ang flywheel po nito ay dual mass flywheel. Nagkaroon ng problema ang flywheel nito at ito po ay nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Yung kanyang original na flywheel, yung Toyota, yung genuine. Ngayon, kung Look brand naman ay umaabot ng 25,000 pesos. At yung ibang Look brand na Germany ay halos 30,000 pesos po ang halaga. Ngayon, siyempre, kung ikaw ang may-ari nito, bagong-bago pa ito, bibilin mo talaga yung pyesa na yun. Kaya po kasama itong mga additional na pyesa na to dahil po nag-slide na nga po ito, hindi na halos makatakbo, pati po yung pressure plate, ito original po ito. Binili na po ito ng may-ari. Aabot po ngayon ng 100,000 yung halaga ng magagastos nitong Grandia Tourer na ito ng Toyota at yung kasama na rin po doon yung labor. Ito pong Grandia na to, mga kapatid, ay ginagamit din na pang-business, no? Nung may-ari. Kaya po mabilis siyang nag-slide, mabilis na napudpod yung kanyang lining. Ngayon eto, kung halimbawa ibebenta na ito ng may-ari at ikaw ngayon ang makakabili, karamihan po ng mga nagbebenta ng mga ganito ay yung sabihin na nating nagipit, ibebenta yung sasakyan o kaya naman may problema na po yung sasakyan kaya niya ibebenta. Yan ang ihanda nyo ngayon. Kung sakaling ang problema nito kaya ibebenta ay sliding na ang clutch or may problema na yung kanyang dual mass flywheel, ihanda mo ngayon ang 100,000 mo. Di po ba? Kaya nga po yung mga binabanggit ko po sa inyo, ito po ay para mabigyan lamang po kayo ng inyong babasihan kapag po kayo ay bibili ng segunda manong sasakyan. Maaaring maganda yung kanyang pintura, maganda yung kanyang body, palibasa ito ay ginamit na pangbiyahe doon sa transport company nung may-ari nito, ito ay tumatakbo na ng halos kulang-kulang 200,000 kilometro. Sana kapag ito ay ibebenta ng may-ari ay hindi niya ipapipihit pabalik yung tinakbo nito. Yung odometer ay babaguhin niya. Para kung mabibili mo ito ay malalaman mo na ito pala ay tumakbo na ng malayo. Ops, mga kapatid hindi ko pong sinasabi na ito yung ibebenta. Binibigyan ko lamang po kayo ng example. Kasi po, karamihan po ng nagbebenta ng mga sasakyan ay binabago nga po nila yung kilometer reading para po makapanloko sila ng bibili na, oy, sariwa pa to. Kaunti pa lang ang tinakbo niyan. Ngayon, eto. Kung halimbawa po na ito ay marami na talagang tinakbo, maaring nakailang palit na rin po ito ng clutch assembly.
paano yung flywheel? Baka matapat sa'yo ngayon na yung dual mass flywheel nun ay palitin na rin at sira na rin. At siyempre, kung tumakbo na po ang sasakyang ito ng halimbawa 200,000 kilometro, naku po, yung makina niyan, lahat ng mga parties niyan na gumagalaw, no, yung metal to metal, mga bearings niyan, halos lahat yan ay magkakaroon na rin ng problema pagdating ng panahon. Mga kapatid, hindi po kaya ng isang vlog yung mga gusto kong i-share sa inyo na yung mga problema ng mga sasakyan na kapag kayo ay nagdesisyon na bumili ng second hand, ay dapat alam nyo, kukulangin po talaga. Kaya po umasa po kayo na daragdagan ko pa yung ganitong mga klaseng vlog para po kapag kayo ay nakabili ng segunda manong sasakyan, ay hindi po kayo isa sa mga nagpapagawa dito na halos magwala na, no? Yung naghihinagpis na dahil nga po sa laki ng gastos nila sa mga nabibili nilang mga second hand na mga sasakyan. Meron pa po ito mga kapatid. Yung isang sasakyan na 10 taon na ang edad, sabihin mo na halimbawa Honda, Toyota, Mitsubishi, sabihin mo ng gasoline engine na sasakyan, meron po yung oxygen sensor. At ang oxygen sensor po, kuminsan sa isang kotse ay 2, meron nga 4 pa. Ngayon po mga kapatid, ang oxygen sensor po, ang lifespan niya, kadalasan po ang lifespan niya ay umaabot lamang ng 10 taon. O kaya yung tumatakbo ng 60,000 miles. Ayan. So, 10 taon, kadalasan nasisira na po yung oxygen sensor. Kung halimbawa, 2 yung oxygen sensor, bank 1 at bank 2, at yun ay sabay na nasira at nadamay pa yung catalytic converter, yan ngayon ang gagastusin mo. So, pwede kang gumastos ng halagang 30 to 40,000 pagdating sa oxygen sensor, yung mga talagang genuine na original. Pero kung bibili ka sa mga hindi kilalang mga tindahan, makakabili ka talaga ng mura pero hindi yan gagana. So sa oxygen sensor, sa mga Toyota, sa mga Honda, nagre-range po yan ng 12,000 pataas. So yung pinakamamahaling mga oxygen sensor, yung doon sa mga high-performance car, nagkakahalaga na po yan ng 40,000. Ngayon, kung makakabili ka ngayon ng mga sasakyan na niremedyohan lang yung mga oxygen sensor na yan at dumating sa'yo, nabili mo at pumutok sa'yo ang problema, ayan, magkakaroon ka po ng ganyang kalaking mga pagkakagastusan. At yun nga po ang sinasabi ko po sa inyo, kapag yung mga sasakyan na yan, itong mga internal combustion engine na yan, ay umabot na ng 10 taon pataas, maglalabasan na po ang napakaraming problema nung mga sasakyan na yan. Meron nga po bagong-bago pa lang, kanina lang, hindi ko lang na-videohan, 2 Toyota Fortuner. Yung isa talagang malakas na ang blow-by at may tumitilamsik ng langis. Yung isa naman, iilan lang din ang tinakbo, wala pang langis na tumitilamsik doon sa suksukan ng dipstick, pero ang lakas na po ng usok. Mga bata pa po yung mga makina na ito. Kaya po mga kapatid, tatandaan nyo po, kung bibili kayo ng segunda manong sasakyan, kung maaari, balikan nyo ulit itong vlog ko na ito. Siya po yung may pinakamataas na views, 1,126,000 views, para po makapulot po kayo ng mga tips kung kayo ay bibili ng sasakyan at magkaroon po kayo ng awareness dito. Isa po pong palagi ang nasisira sa mga sasakyan, sa mga makina, lalo na sa mga diesel engine na mga sasakyan, ay yung pong fuel injectors. Dahil sa sobrang init ng makina ng isang diesel engine, yung fuel injectors na yan ay nadadarang talaga sa init yan. Mayroong electronic or electrical component sa loob ng fuel injectors na kapag yan ay nagkaproblema, siguradong hindi na magiging maganda ang performance ng makina mo at kung minsan nga po ayaw nang umistart ng iyong engine. Kapag nasira ang isang fuel injector, ito ay nagkakahalaga ng 35,000 sa mga Toyota. No? Innova, Grandia, Fortuner, 35,000 brand new. Ngayon, kung ipare-rebuild mo naman, may nagkakahalaga ng 9,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, depende po kung kanino nyo ipare-rebuild. Kami po dito ay mas mababa po sa 10,000 pesos. Ngayon, makakabili ka ng mga sasakyan na may problema na ang mga fuel injectors o kaya naman maayos pa pero nung nabili mo na, sa'yo na pumutok ang problema, ayan ang pwede mong gagastusin. Kaya po ito ang pinaka-importante. Kapag po kayo ay bibili ng segunda manong sasakyan, makipag-usap kayo ng masinsinan doon sa may-ari or kahit doon sa ahente. Kasi yung iba buy and sell may mga ahente sila para bang pag bumili ka ng mangga, kahit nakita mong berdeng-berde pa yung mangga, sasabihin sa iyo ng tindera, matamis po yan. Ganyan po ang karamihan ng mga ahente ng buy and sell. Kahit na may problema, hindi sasabihin sa iyo.
Kaya po kung kayo ay bibili ng segunda manong sasakyan, hanggat maaari hanapin nyo, yung talagang ang nagbebenta ay yung may-ari. At makipag heart-to-heart talk kayo, nasabihin sa inyo yung issue. Para naman makadiscount kayo ng konti at kung alam nyo yung magiging issue, ay makapag-ingat kayo. Meron po ako naging customer dito. Kabibili niya lang nung gabi, nung inuwi niya sa bahay niya, naputo lang timing belt. So ibinalik niya doon sa binilan niya, pumayag naman na gawin nila. So nung ginawa naman nila, ang dami nang naging problema. Nagkaroon pa ng ingay yung makina. Nagkaroon po ng problema yung mga injectors pa. Kaya po itong nakabili nitong Montero na to na dito nga po namin pinatinuyan, ang dami niya pong nagastos. Nagpa-top overhaul na siya, mga nabaluktot na barbula. At nung pumunta po sa amin dito, 4 na injectors po ang may problema. Kaya po, yung mga nakakabili ng segunda manong sasakyan na hindi niya napag-isipan or nagmadali siya, masyadong excited, talaga pong ang magiging problema nyo ay yung mga sira na yan na itinago nung nagbebenta. Yung ilang mga sira na yan na binanggit ko po sa inyo, yan yung kadalasan na nai-experience ng mga bumibili ng second-hand na sasakyan. Yan nga po yung dinadala dito sa amin, may check engine, sira ang oxygen sensor, sira ang map sensor, o kaya naman sira ang mga injectors niya at yung mga clutch, yan ang kadalasan. Yung iba nga, karamihan, transmission pa, automatic transmission. Ito nga pong nasa likod ko, manual transmission po ito. Kaso, sira naman yung dual mass flywheel, so ang laking gastos din. Ito po kasi ang nangyayari. Yung mga bumibili ng mga sasakyan na bago, lahat ng sarap ay kanilang malalasap kasi nga sila yung bumili, brand new. Ngayon, kapag iyan ay nagkakaproblema na, ang unang-unang nasa isip nila, bebenta ko na yan. Mahal kasing magpagawa niyan. Totoo naman kasi alam nila yung presyo ng mga pyesa ng sasakyan na binili nila. Dahil galing yan sa kasa. Yung unang 3 taon yan, naka-warranty yan. Halos lahat ng mga pyesa nito ay inaalam nila dun sa service advisor kung magkano yung mga pyesa na yan. Kaya alam po nila kapag masisira na yung kanilang sasakyan. Ibebenta nila ngayon yan. At yung makakabili naman yan, ang magkakaroon ng maraming problema. Ang nakakatakot dito, yung mga may-ari na nagbebenta ng sasakyan, ipo-for sale nila sa online, sa marketplace, inaabangan po yan ng mga buy and seller. So sila ngayon yung unang-unang pupunta at magko-communicate doon sa nagbebenta, sa owner, at babaratin po nila ng todo yan. Sobrang barat yan. Ngayon, kapag ibebenta na nila, i-display na nila yan, kahit hindi nila ipagawa yan, ay sasabihin nilang okay yan, wala yang problema. Doon na po nagkakaroon ngayon ng mga kwento. Kaya po, yung mga nakakabili ng segunda manong sasakyan, hindi man nila gustong makabili ng sira, ang nangyayari, napapaniwala po sila nung dealer or noong ahente nung segunda manong sasakyan. Okay mga kapatid, napagod na ako sa katatayo, naupo na muna ako. Ito pa mga kapatid, may nag-comment po dito sa nakaraang vlog ko tungkol sa hybrid, na ibinlag ko po nitong nakaraan. Ang sabi po niya, ina-advise ko daw po ba sila na huwag bumili ng hybrid electric vehicle or ng mga electric vehicle po, yung battery electric vehicle. Hindi ko po kayo ina-advise na huwag bumili. Sa totoo nga po, sinabi ko pa na ako po ay pro-electric vehicle. Pero yung battery electric vehicle, hindi po sa hybrid. Ngayon po mga kapatid, kaya ko lang naman po binanggit, itong mga nakaraan tungkol sa hybrid, ito nga po ay may kinalaman din na kung halimbawa dumating yung panahon na itong mga hybrid na ito ay magkaroon na ng problema, magkaroon na ng mga sira ito, paano ang gagawin mo? Kung ikaw ay makakabili ng hybrid na degraded na ang battery, ang kanyang operating software ay naiwan na, outdated na, kasi nga po, di po ba yung mga electric vehicles ngayon, nagpapagalingan sila doon sa softwares. Pero yung mga mahihinang klase, mga bababang klase ng mga electric vehicles, ay wala po yung softwares na gano'n na ipinagmamalaki nung iba. So si Tesla, si BYD, nagpapagalingan po yan ng kanilang operating softwares. At taon-taon naman ay na-outdate po itong mga softwares na yan. Kaya nga po ang sabi ko, kung halimbawa, bumili ka ng Prius noong 2008, iba na yung Prius po ngayon. Diba? Iba na yung softwares nitong Prius na ito. Ngayon, ito po. Ang electric vehicle, ang hybrid electric vehicles, matipid. Diba? Matipid sa fuel, matipid sa battery. Kasi nga po, sabay mong ginagamit yung gasoline engine, pati yung kanyang electric. Sabay ginagamit yon at nakakatipid ka nga ng fuel. Pero ito po,
yung pagsabay na paggamit mo, nung dalawa na yon, darating ang panahon, sabay din po yung masisira. Sabay pong ihina ang mga battery mo, pati yung motor mo, at pati yung mechanical nung iyong internal combustion engine, diyan sa hybrid na yan, ay magkakaroon din po yan ng problema. Kaya nga po, yung mga bumili nitong mga hybrid na yan, nasa kanila yung lahat ng sarap, lasap nila yan. Nakakatipid sila. Malaki ang kanilang naiipon. Biro mo, exempted ka pa sa number coding. Lahat ng sarap nasa iyo. Pero yung nakabili na yan ng mga mayayaman, kapag naramdaman nila na nagkakaproblema na yung kanilang sasakyan, siguro naman ay hindi pa ngayon. Bakit po? Kakaunti lang naman yung hybrid na nabenta nung araw, yung mga Prius, kakaunti lang po yan eh. Kaya lang, itong mga bago ngayon na mga hybrid, na mga Chinese vehicle, mga Chinese hybrid, gawa ng China, nako, mag-iingat po kayo dyan. Kasi pag dumating yung panahon, after 10 years, nagkasira-sira yan, saan mo hahanapin yung mga dealer na yan, yung mga car manufacturer na yan? O, saan ka bibili nung pyesa nung kanilang makina na ginamit dyan? Ano ba ang makinang ginamit nila? Ano ba ang battery na ginamit nila? Ano ba ang motor na ginamit nila? Eh ngayon, sino lang ba ang sa tingin mo na trusted na Chinese electric vehicle dealer? Sino ba? Or manufacturer? O kayo na po ang magsabi niyan. Kung sino yung marami ngayon dito, sila ngayon yung kilala. Pero pagdating ba ng after ng 10 taon, nandyan pa ba sila? Saan ka ngayon bibili ng mga pyesa na masisira diyan sa mga hybrid na yan? O, sigurado naman po masisira eh. Wala namang pwedeng tumagal ng 20 years, 30 years, hindi masisira. At ito pa, itong mga hybrid po na yan, gumagamit po yan ng CVT transmission, electronic CVT, ECVT. Ano po ang ibig sabihin ng ECVT? Continuously variable transmission, pero electronics. Kapag nasira yan, saan ka ngayon bibili ng pyesa? Hindi yan kayang gawin ni Autoruns dahil wala tayong makukuha ang pyesa niyan. At meron din po na gumagamit naman ng DCT, dual clutch transmission. Eh yun nga lang mga ginagawa naming DCT dito, yung Hyundai, yung Accent, pati yung mga Ford, yung Focus, yung Fiesta. Alam niyo po ba na umaabot na po ang 100,000 sa pagpapagawa pa lang po ng mga DCT na yan? Eh pagdating po ng panahon na sinasabi ko, after 10 years, after 12 years, 15 years, at nabili mo ngayon. Yan. Nabili mo itong hybrid na ito na mayroong ganyang transmission, dalawa ang kanyang powertrain. Merong internal combustion engine, meron pang electric motor. Tapos ang drivetrain niya, yun nga po, pwedeng CVT, ECVT, pwede ring DCT. Meron din namang gumagamit ng mga standard na automatic transmission, pero bihira na yon. Kaya po ako, ayoko ng hybrid. Kasi nga po, ang daming masisira. Ang dami mong magiging problema pagdating ng panahon. Pero sasabihin nyo sa akin, hindi ko na po problemahin yan, ibebenta ko na yan pag may naramdaman na ako. O sino ngayon ang bibili? Kaya po ito, awareness. Kung halimbawa, ang bibilin mong hybrid ay 10 taon na, mag-isip-isip ka. Sa'yo babagsak lahat ng problema niyan. Ngayon, yung mga magbebenta ngayon ng mga hybrid na 10 taon na, o ayan, benta nyo ng mura para hindi naman talo yung makakabili niyan. Kasi sigurado, degraded na ang battery niyan, mahina na ang mga motor niyan. Ang mga motor kasi may mga bearings din yan. Pwedeng masira din yun, hindi naman babad sa langis yung mga bearings niyan. Ngayon, yung internal combustion engine yan, sigurado din naman pwede ring magkaroon ng blow-by yan, pwede ring magkaroon ng mga sludge yan, masisira din ang water pump niyan, marami rin pong magiging problema yan. Kaya hindi po ganun ka tibay, sabihin na natin, hindi pang matagalan yung mga hybrid na yan. Mabuti pa talaga ang electric vehicle. Kasi ang electric vehicle, motor lang at battery. At yun ang kanyang systems, yung kanyang mga modules, yung kanyang pagiging electronics, nandiyan na po yun. Magpapalit-palit man ng battery ngayon, sa panahon ngayon, ay hindi ka magkakaroon ng problema sa mga electric vehicles. Huwag lang yung sobrang high-end ng mga electric vehicles. Kasi kung magkakaproblema yan, hahanapin mo talaga yung manufacturer na gumawa niyan. Paano kung wala na dito sa Pilipinas? Diba? Pero yung mga electric vehicles na ngayon na nakikita nyo, na paikot-ikot dito sa mga kalsada natin, ang baterya po kasi nagmumura na ngayon. No? Mas lalong nagmura nitong mga nakaraang buwan. Kaya wag po kayong matatakot kung yung electric vehicles na nabili nyo, yung battery electric vehicles, ay masisiraan kayo ng battery after 10 years or after 8 years na lang. Malamang pagdating ng time na yon, mura na ang battery ng mga electric vehicles.
Ngayon, eto mga kapatid, kung halimbawa after 10 years, no, nasira itong hybrid mo, di ba? Masisira ngayon yung makina niyan, masisira ngayon yung electric motor niyan. Gaano kalaki ngayon ang pwede mong magastos? Yung naipon mo, na natipid mo, dahil sabi nyo nga matipid, di ba? Magkano ngayon yung natipid mo? Pagdating ng 10 taon, o sabihin mo na, humihirit pa yung iba, 15 taon, after 15 years, magkano gagastusin mo? Magkano ang pa-overhaul ng makina niyan? At sino ang mag-overhaul ng makina niyan? Very high-tech po ang technology ng mga hybrid, kahit po yung mga naunang Prius. Kaya nga po yung mga naunang Prius na yan, hanggang ngayon ay hindi naman yan ipinagagawa sa mga ordinaryong shop lang. Ipinagagawa po yan doon sa mga accredited shop at sa kasa lang po talaga yan ginagawa. Kaya ako po, hindi po ako anti-electric vehicle. Pro-electric vehicle po ako, pero hindi po ako pro-HEV. Yung hybrid electric vehicle, ayaw ko po yan talaga. Ang gusto ko po, yung battery electric vehicle, at kung mapapaganda pa nila, itong hydrogen fuel cell electric vehicle, okay din po yan. Kaso ang problema nga lang sa hydrogen, mukhang malabo dito yan sa Pilipinas. Ang inyo pong lingkod ay hindi ko po kayo ina-advisean na huwag bumili ng mga electric vehicle. Hindi ko rin ina-advise na huwag kayong bumili ng hybrid electric vehicle. Kasi talagang makakatipid naman kayo, may experience nyo, yung ganda niya, pero sa dulo, nandoon ang problema. Okay mga kapatid, pakita ko lang sa inyo itong ginawa ko. Meron po kasi akong inaayos na stereo. Yun nga po, yung kay Kuya Hubert Pass. No? Dito ko ilalagay yung 2-din. Ito po crosswind. Sa crosswind po kasi, hindi talaga kayo pwedeng maglagay ng 2-din na car stereo kasi haharang doon sa kanyang aircon, sa lower. Ngayon, lalagyan ko na rin siya nitong power amplifier. So, pinagkasakasa ko na muna dito. Ito pong power amplifier na to, saka itong graphic equalizer na to, itong ilang band to, 7-band parametric equalizer. Ito po ay Bluetooth na kapag po ako po ay nag-play dito po sa aking cellphone, ito po, ipe-play ko po itong kanta ni John Lennon. Kaya lang maiksi lang kasi babawalin ako ng YouTube eh. Ayan po oh. Ayan, naririnig niyo po ano? Ito yung kanta ni John Lennon na Mother. Oh, sasabayan ko lamang po ng boses ko para hindi po ako madali ng YouTube. Ayan. So galing na po yan dito sa cellphone ko. Naka-connect po ako dito sa YouTube ay sa Bluetooth. Yan, patayin na natin. Kasi baka madali ako ng YouTube. Isa pa ulit. Yan. Ngayon yung may mga lumang sasakyan na gusto nyo magamit ang iPad nyo, ang cellphone nyo, sa mga yan, yung mga crosswind, mga adventure, at iba pang mga sasakyan na hindi naman mga highly sophisticated na electronics yung kanilang sound system. Pwede po kayong gumamit ng mga ganitong equalizer na may Bluetooth na siya, may radio na siya. Tapos, may kakabit mo pa yung mga, may connect mo, yung cellphone mo, yung iPad mo, at yung iPad mo nga, pwede mo na rin ilagay dun sa dashboard mo. Diba? Yan yung mga bagong electric vehicle ngayon, di ba? Mailalagay mo na doon, nakakapagpindot-pindot ka na doon at mapapatugtog mo. Kung ano man yung gusto mong patugtugin, napapasok dito sa parametric equalizer at meron kang amplifier. Yung amplifier naman na ito, pwede mo na i-connect yan lahat ng mga speakers mo doon sa loob ng iyong sasakyan. Madali lang kung tutuusin at hindi ka naman mahihirapan, madali lang po itong i-connecta. Pumunta po kayo rito kung gusto nyo, tutulungan ko po kayo. So mga kapatid, ipinakita ko lamang po sa inyo to kasi maraming may mga lumang sasakyan kasi nga po wala tayong phase out. So nandiyan pa, kinikip natin yung mga lumang sasakyan. Kung gusto mo namang medyo maging high-tech siya ng konti, eto lang, mabibigyan ko po kayo ng mga suggestions kung ano po yung magpapaganda ng inyong car stereo. Yan, tulad nito. Goodbye na raw po, sabi ni John Lennon. Goodbye. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.